China, nagbantang dudurugin ng Japan. Naku po mga tol, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mga tol, meron ulit tayong panonoorin mula rito sa channel ni John Reps. Ito'y mga ulat, mga balita na may kaugnayan ngayon sa sigalot at tensyon nitong China at Japan. Kung babasahin nga natin itong title mga tol, China nagbantang dudurugin ng Japan. Japan nagbigay ng 5 aircraft sa Pilipinas. So ito ay dalawang topic mga kapatid, pero ito ay bibigyan natin ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video at kung ano-ano pa sa mga topic na may kinalaman sa mga kaguluhan, mga issue sa loob at labas ng ating bansa o mga issue rito sa West Philippine Sea. Yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 153,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Habang patuloy na nagkakainitan ang Japan at China, abay nagbanta ang China na dudurugin nito ang Japan kapag nakialam umano ito sa kanilang issue sa Taiwan. Ito'y nag-ugat nung magbigay ng pahayag ang Prime Minister ng Japan na kung sakali daw magkakaroon ng kaguluhan o pag-atake ng China dito sa Taiwan is magkakaroon sila ng tinatawag mga tol na survival threatening. Ibig sabihin nun mga tol, pakikilusin nila yung kanilang hukbo para maging handa kung sakaling anuman nang mangyari, di ba? Laging nakahanda o pakikilusin nila, imomobilize nila yung kanilang sandatahan. Which is yun ay hindi nagustuhan ng China. Dahil nga, lagi ko sinasabi mga tol, dito sa ating reaction video, masyadong sensitibo ang China sa usaping Taiwan. Ayaw nilang may mangingialam kasi para sa kanila ito'y internal problem, ito'y parte ng kanilang bansa, itong Taiwan. So ayaw nilang may magbibigay ng komento o may magbibigay ng pagsuporta man lang o may kikilos man lang sa balak nilang reunification. Nagkataon nagbigay ng pahayag itong Prime Minister ng Japan kaya nagagalit ngayon ang China. Habang nagpasalamat naman ang Taiwan sa Japan matapos nitong i-anunsyo na magde-deploy ito ng puwersa at sandata sa isla na malapit sa Taiwan. Ayon sa Taiwan ay makakatulong umano ito sa kanilang pambansang interes at rehiyon. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang inanunsyo naman ng opisyal ng militar ng Pilipinas na bukod sa 3 Abukuma-class destroyer mula sa Japan, abay... 3 na lang. Di ba 5 dapat yon? So 3 na lang. Yun lang siguro yung nakapasa, no? Ng Pilipinas na bukod sa 3 Abukuma-class destroyer mula sa Japan, abay magbibigay uli ang Japan ng 5 pang aircraft. At kapag nailipat na umano ito sa Pilipinas, ay gagamitin ito ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Kaya't para Nakakahiya naman sa mga opisyal natin dito mga tol. Nakakahiya naman sa ating mga mambabatas, nakakahiya naman sa ating mga halal na nanunungkulan. Umaasa na lang ba talaga ang Pilipinas sa bigay sa mga pamana, 'di ba? Well, hindi naman masama 'yon mga kapatid, 'di ba? Pero bilang isang bansa na nahaharap sa iba't ibang klase ng mga threat o banta sa seguridad, mga tol, dapat meron tayong nilalaan na pondo para sa ating sandatahan, hindi yung puro bigay na lang, 'di ba? Do syempre maraming salamat sa Japan at binibigyan tayo, pero dapat 'di ba meron tayong sarili na tayo mismo yung bumibili. Mas maganda nga kung tayo mismo gumagawa eh. Ang problema kasi yan, tulad ng hinaharap nating problema ngayon. At eto pa, meron ako napanood mga tol, yung mga flood control scandal mga tol, wala daw yan sa kalingkingan. Wala daw yan sa kalingkingan ng mga nakawan pagdating sa BIR. Naku po. Panoorin nyo na lang, nasa balita yun. Huwag na nating itapik ngayon dito. Tuloy natin to. Alaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Habang nagkakape.
Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Japan at China, matapos i-anunsyo ng Japan ang mga plano nito na maglalagay ng mga missile sa islang malapit sa Taiwan, abay nagbabala ang China na dudurugin ito ang anumang pagtatangka ng mga dayuhang bansa na makialam sa kanilang issue sa Taiwan. Dudurugin ako. Ganito pala kalapit, no? Ito yung Yonaguni Island. Tapos eto na yung Taiwan. So 110 kilometer, napakalapit lang mga tol. Kaya pala talagang galit na galit ang China sa balak ng Japan eh. Tingnan mo naman kung gaano kalapit yan, no? 110 kilometer, yung mga atleta na talaga matitindi lumangoy, kayang-kayang languyin na yan eh. Islang malapit sa Taiwan, abay nagbabala ang China na dudurugin ito ang anumang pagtatangka ng mga dayuhang bansa na makialam sa kanilang issue sa Taiwan. Abay malakas magbanta ang China mga kabayan. Sinabi ni Ping Nakakatakot magbanta ang China mga tol, grabe. Kingin, isang tagapagsalita sa office ng China na mayroon niya silang matatag na kalooban, matibay na determinasyon at matibay na kakayahang ipagtanggol ang kanilang pambansang soberanya at integridad ng teritoryo. Yun ang mahirap doon, sa sobrang tibay nila mga tol, tibay na rin ang moves nila kahit hindi ka nila aangkinin nila, ganun niyang katitibay. Ang paglalagayan niya ng Japan ng mga opensibang armas sa lugar na katabi ng rehiyon ng Taiwan ay lubhang mapanganib, sadyang lumilikha ng mga tensyon sa rehiyon at nag-uudyukan niya ng komprontasyong militar. Tingnan mo yung nasa likod niya, may 9 dash line na nakaguhit. Taiwan 是中国的台湾，我们绝不允许外部势力染指中国台湾地区，绝不允许日本军国主义 And we will never allow Japanese militarism to 死灰复燃。 stage a comeback. 我们有坚定 We have a firm will, 坚强决心， strong determination, and a strong ability 捍卫 to defend 国家 our 主权 national sovereignty and territorial integrity 粉碎 and crush all plots, all external interference, and crush, no, ito yung sinasabing dudurugin, lahat ng mga internal interference. 干涉图谋。 Ang mga pahayag ni Ping ay kasunod ng anunsyo ni Shinjiro Koizumi na ministro ng depensa ng Japan matapos nitong i-anunsyo noong linggo na ang Japan ay nagpapatuloy sa mga plano na magde-deploy ng mga missile system sa Yonaguni, ang pinakakanlurang isla ng bansa na matatagpuan 110 kilometers o 68 nautical miles mula sa silangang baybayin ng Taiwan na nagho-host ng isang base militar ng Japan mula noong 2016. Pero alam nyo mga tol, nakakatakot din Japan kapag ibinalik nila yung dating dating pagiging halimaw nila. Kung naaalala ninyo, alam nyo mga tol, no, kung babalikan ninyo yung history, eto mga nabasa ko lang din to sa history. Kakaiba ang doctrine dati sa mga sundalo ng Japan, ng Hapon, mga Hapon. Iba, hindi tao ang tingin nila sa mga kalaban nila. Hindi tao kundi parang mga hayop lang. Nagkakaroon pa nga daw sila ng paramihan ng magigilitan nila, paramihan sila ng mapuputulan nila ng leeg mga tol. Ganon katindi. Ganon katindi kasi talagang kumbaga bata pa lang sila, iba na yung inaano sa kanila, binibrainwash sa kanila. Ganon sila katindi dati kaya wala silang mga konsensya dati. Nung mga panahon na yun sobrang nila mga tol, sobrang kumbaga parang pumapatay lang sila ng insekto. Ganon lang ang tingin nila sa mga kalaban nila. Wag naman sanang bumalik pa sila sa ganun dati, pero sa tingin ninyo, etong Japan kasing lupit pa rin katulad nung dati. Ibig sabihin kasing lakas pa rin ba sila tulad nung dati? Samantala malugod namang tinanggap ng Taiwan ang anunsyo ng Japan tungkol sa mas mataas na kakayahan sa militar sa Yonaguni na sinasabing nakakatulong ito sa pagpapanatili sa seguridad sa Taiwan Strait. Sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Taiwan na si Francois Wu na nakakatulong ito sa kanilang pambansang interes dahil walang territorial issue o puot ang Japan laban sa Taiwan, kaya't nagpapasalamat umano sila. Inanunsyo naman ng Pangulo ng Taiwan na si William Lai Ching-te na maglalabas ang Taiwan ng $40 billion na karagdagang budget sa depensa upang ipagtanggol ang sarili sa harap ng tumataas na banta mula sa China. Alam mo, mahirap din ang kalagayan nitong ngayon Taiwan. Kasi mula nung nagkaroon ng civil war sa kanila, di ba, yung mga talunan na nagpunta rito sa Taiwan tapos dyan na sila gumawa ng sarili nilang gobyerno. And after
Ilang dekada na ba nakalipas? More than 60? Mga ganon? 70 decades mga tol. Ngayon ay gusto ngayon silang kunin o gusto ngayon silang sakupin ulit. Eto ayaw nila na magpa-under dito sa China. Pero ang China, since na malakas na nga talaga sila ngayon, di katulad dati, malaki lang sila pero hindi sila malakas. Ngayon, malaki na nga, malakas pa. Diba? Kung tutuusin mga tol, napakaliit na munggo lang nilang kayang-kayang durugin ng China Pero ang tanong mga tol, mangyayari nga ba yung ganun? No? At kung mangyayari man yun, eto ba'y pwedeng pagsimulan o pag-ugatan ng mas malawak pang labanan? Sa Taiwan, kahit sa ibang mga bansa, kapag sinabing budget para sa depensa, ay mabilis ang pag-aproba. Oo naman. Hindi tulad sa Pilipinas na maraming question, maraming kumukontra, at kalaunan ay babawasan pa. Tama. Pero kapag mga infrastructure project tulad ng mga flood control, Tama. abay aprobado agad yan. Tama. Samantala, Yan ang nakakalungkot. Insertion, minsan nga unprogram pa Diba? Ang napakalaki ng mga unprogram, ibig sabihin may budget na pero wala pang pinaglalaanan. Tapos yung meron ng paglalaanan, halimbawa na lang yung modernization program, babawasan pa para dalhin doon sa mga wala namang paglalaanan. Mga unprogram. Ang tindi, no? Ang tindi rito sa Pilipinas. Alam nyo mga tol, meron ako napanood, no? Lahat naman daw ng bansa merong korupsyon. Yan, Taiwan, China, di ba? Meron yan. Singapore, Malaysia, Vietnam. Lahat yan mga tol, meron yang korupsyon. Pero kung bakit umuunlad yung kanilang bansa? Kasi kung meron mang korupsyon, halimbawa, 100 million pondo para dito sa isang tulay. For example lang 100 million ang pondo para sa isang tulay. Siguro kukurutan lang nila yun. Kuha lang siguro sila 5 milyon, 10 milyon, okay na yun. So maganda pa rin yung kahahantungan. Maganda pa rin mga tol yung kalalabasan ng tulay na yun. Diba? Kasi kinurutan lang Unlike dito mga tol sa atin, halimbawa 100 million ang budget para sa tulay mga tol. Siguro ang ilalagay lang dun sa tulay 20 million lang. Tapos yung 80 million kinurakot na. Kaya tingnan nyo mga tol, isang lindol lang bagsak na agad yung tulay. Ganong kalala ang korupsyon dito. habang pinag-uusapan ng Japan at Pilipinas ang potensyal na paglilipat ng mga gamit na Japanese escort destroyer, sinabi ng pinuno ng Philippine Navy na interesado rin ang serbisyo na kumuha ng karagdagang 5 retiradong TC-90 aircraft mula sa Japan Maritime Self-Defense Force upang mapalakas ang kakayahan nito sa surveillance. Sinabi ng pinuno ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Ambrosio Espelita sa Japan Times sa isang kamakailang panayam, sinabi nito na bago matapos ang taong ito ay magpapadala sila ng isang pinagsamang visual inspection team sa Japan upang suriin ang 5 TC-90S na naging available. Anya, marami pang kulang sa kanilang mga kakayahan sa kamalayan sa larangan ng maritime kaya't gusto nilang matukoy kung maaari pa nilang isama ang mga karagdagang sasakyang panghimpapawid na ito sa kanilang fleet upang mapalakas ang mga pagpapatrolya. At kapag natapos ang inspeksyon sa mga twin-turbo Prof TC-90S ay ililipat ito sa Pilipinas at gagamitin umano upang magpatrolya sa West Philippine Sea. Grabe no? Third world country talaga tayo, no? Tagapagmana ng mga napaglumaan ng iba. Yung iba, yung sa ibang bansa mga tol, dadali na lang nila sa museum yan eh. Sa atin, gagamitin pa natin. Siguro kung nakakapagsalita lang yung eroplano nung inanunsyong bibitawan na sila ng Japan, siguro sabi nila, yes, makakapagretiro na ako, makakapagpahinga na ako, biglang ibibigay sa Pilipinas yan. Biglang sasabihin ng eroplano, walang ya. Akala ko, retire na ako eh. May magmamana pa pala sa akin. Nahaharap ang Pilipinas sa malalaking hamon sa pagsubaybay at pagkontrol sa mga aktibidad sa malawak nitong 2.26 milyong kilometrong kwadradong exclusive economic zone kung saan sinabi ni Espelita na humigit kumulang 30% lamang umano ang lugar na patuloy na minomonitor. Ang ganitong malaking kakulangan sa pagsubaybay sa gitna ng tumitinding alitan sa teritoryo ay isa sa mga pangunahing salik na nagtutulak sa Pilipinas na mabilis na gawing moderno ang mga kakayahan nito sa militar upang makatulong na malampasan ang mga kritikal na blind spot. Kita nyo kung gaano kalawak yung kailangan nating bantayan. Tapos 30% lang nun ang nagagawa nating i-monitor.
Tapos kapag may usaping budget para sa ating militar, ang daming question, ang daming kumukontra. Diba? Ang dami nilang atsutu dyan. Pero kapag budget, mga tol, para sa infrastructure, budget sa mga unprogram, naku po, daming nakakalusot, ang daming insertion. Ang mga inspection team ng Philippine Navy para sa mga TC-90 aircraft ay magiging pangalawa na maglalakbay patungo sa Japan ngayong taon matapos bumalik ang isa pang grupo noong Agosto matapos namang suriin ang 6 na Abukuma class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Taong 2017, ang Japan ay dati na ring nagbigay ng TC-90 sa Pilipinas at patuloy itong ginagamit ng Philippine Navy. Nang tanungin tungkol sa patuloy na mga talakayan tungkol sa Abukuma, kinumpirma ni Espelita na tatanggapin ng hukbong dagat ng Pilipinas ang 3 sa 6 na barko. Ipinaliwanag So 3 sa 6. ng mga opisyal ng Pilipinas kamakailan kung bakit 3 lang sa mga Abukuma class destroyer ng Japan ang kanilang kukunin. Ang 2 sa mga barkong pandigma ay ide-deploy sa dagat sa lahat ng oras habang ang isa pa ay gagamitin umano para sa mga pagsasanay. Bukod sa mga eroplano at barko na matatanggap ng Pilipinas mula sa Japan, ang mga karagdagang assets tulad ng mga surveillance drone ay tinalakay din upang suportahan ang Pilipinas bilang bahagi ng susunod na OSA tranche ng Japan ayon sa mapagkukunang pamilyar sa paksa sa kondisyon na hindi nagpakilala. Alright, so maraming salamat syempre kay John Rep sa mga ganitong klaseng information. Kahit ako, marami ko natututunan at nalalaman. Kasi ako naman, nagre-reaction lang, nagbibigay ng pag-aanalisa, pagkokomentaryo sa mga ganitong klaseng topic. No? Salamat din sa mga media natin na nagbi-video o nagdo-document sa lahat ng mga nangyayari dito sa ating karagatan, mga tol. Tayong mga Pilipino, tayong mga ordinary citizen, mga tol, no, ang ating tungkulin, hindi naman natin kailangan sumabak, 'di ba? Magsundalo, magaganyan. Yung sapat na mga tol na ma-educate tayong lahat kung ano talaga yung problema ng ating bansa. Kasi by that, mga tol, ako naniniwala ako, pag alam mo kung ano yung problema talaga ng bansa, maiiwasan mong pumanig sa kahit na sino mang politiko. Kasi mga tol, tandaan mo bawat isa dyan sa mga yan may kanya-kanyang agenda. Meron ako nabasa na kahit anong klaseng sabihin ng politiko o ng kahit na sino mang opisyal ng gobyerno, sinasabi niyang umaangat na ang teknolohiya, ang ekonomiya, tumataas ng ekonomiya natin, gumaganda na ang takbo ng ating bansa. Kahit anong sabihin nilang mga magagandang salita, ang lagi mong tatandaan, punta ka muna sa ospital ng Pilipinas. Tignan mo kung anong kalagayan ng mga pasyente. Tignan mo kung gaano kahaba ang pila. Tignan mo kung gaano karami yung walang kama. Tignan mo kung gaano karami yung nagkukulang sa pambayad, na problema sa pambayad. Hanggat nakikita mo yung ganong uri ng problema, hindi totoo yung sinasabi ng mga politikong yan. Kung may educate ka lang tignan mo na lang tong kalagayan ng ating bansa pagdating sa depensa. Sobrang tagal na, mga tol, ng Pilipinas. No, sobrang tagal na nating nalalaman yung ganitong uri ng kalakaran dito, pero wala pa rin nagbabago. Sobrang tagal na nga nating alam kung anong korte ng bansa natin, pero tignan mo, kulang pa rin tayo sa barko. Ano ibig sabihin nun? May problema. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi, mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.